Magulong na hapon mga kajimbang, at ito muli na naman nakabitaw ang Team Marita ng isang katutak na kawan at sa pagtutulungan ni Fishing Master RR at Jimban Tandem. Walang nakatakas na yellowfin tuna at skipjack. Lahat nakulong sila sa loob ng lambat ng Team Marita. Ay mamamaya kunti siguro mga kajiman magpapakita ng ebidensya, pero ayon kay Fishing Master RR, ayun may pumipitik na mga kajiman, pero nandyan lang sa loob, nakikita sa sonar mga kajiman, malaki ang object ayon kay Fishing Master RR. Ayan, magulong-gulong mga kajiman, pero okay na yan kaysa yung maalon. Mas maganda na ito dahil hindi naman gano'ng kalaki yung gulong mga kajiban. Ay pitik-pitik lang, pero ayon sa nakikita sa sonar, volume yung nakulong na isda ng Team Marita. Ayan mga kajiban, kunti na lang yung natitirang inuhuling din ng lambat natin. Ayun, pumuti na sa loob ng lambat, naharangan lang ng fast trap natin. At hindi na uli pumuti mga kajimban, tahimik na naman yung kawan sa loob lang ng lambat ng Team Marita. Ayan, malapit nang matapos ng paghuling nit, kunti na lang yung binibira at magkakalaskas na mga kajimban. Yan, marami nang tumitinga ng mga skipjack at tuna mga kajimban. At yan mga kajimban, nag-request na i-video ko rin daw siya, isang PNG crew. Ayan si Larry mga kajimban. Ayan, start breeding na tayo mga kajimban. Hindi na natin binidyo yung pagkakalaskas o pag-istrobo kasi masyadong mahaba kung isama pa natin. Ito nga pag sa baby railing pa lang o pagsasalok ay talagang napakatagal na mga kajimban, pero gagawa na lang natin ng paraan para umiksi. Pabibilisan na lang natin para hindi ganong mahaba yung panunuorin nyo at hindi ganong kayo magastusan. Ayan, ayan si Chief Locks Mary Dacalios mga kajimban. Ayan, unang salo, punong-puno mga kajimban, no? Ayan, mga nasa 5 metric tons yan mga kajimban, kasi mas marami yung skipjack kaysa yellowfin tuna. Majority skipjack. At yan naman yung fisheries observer mga kajimban, kukuha siya ng susukatin para mayroon siyang may report mga kajimban. Kada salok kumukuha siya, hindi katulad ng ibang fisheries observer na kapag nakakuha na, bihira na lang kukuha ng susukatin mga kajimban. Baguhan pa siguro ito, kaya laging kumukuha kada isang salok mga kajimban. Ayan, majority talaga yung skipjack, kaya volume talaga itong nakulong namin na kawan mga kajimban. At ayan naman si Sikimed Gigalon, naka hard hat ng kulay dilaw mga kajimban. Ayan, magulong-gulong lang, pantay yung dagat pero magulong lang. Pangalawang salok, ayan, punong-puno pa rin mga kajimban. Ayan, parang hirap yung hydraulic natin dahil sobrang dami yung laman ng salok. Ayan o, kaya kailangan timing yung pagbira mga kajimban. Yan ang delikado kapag may nalagot na cable sa pagsasalok natin mga kajimban. Yan ang napakadelikado sa lahat. Ayan, buhay na buhay pa yung mga isda natin mga kajimban. Ganong binira yung fish bag para makalangoy sila at maganda yung pagsasalok. Pangit yung tisadong-tisado yung lambat mga kajimban. Madali nang masira yung isda at patay pa kagad sila. Ayan, kagandahan ng maluwag na
nakakalakoy sila, kaya hindi basta masira yung mga isda mga kajimban. Kahit magtagal lang magsalok ay talaga naman marami pa rin buhay. Ayan, ganyan ang technique ng Team Marita mga kajimban. Ayan si Jimban mga kajimban, yung duman na yan, yung kumuha ng cotton gloves. Ayan, nagkakanda bulol na si Jimban. Ayan, kitang-kita nyo naman mga kajimban, hindi pa ginagalaw yung fish bag natin, pero punong-puno pa rin yung salok mga kajimban. Ayan, bawat salok na ganyan mga kajimban nasa 5 metric tons. Kaya kung ilang salok, alam na kung ilan yung nahuling isda mga kajimban. Bilangin lang kung ilang salok times 5, iyon na ang kakalabasan. Ganyan lang mga kajimban. Kaya alam natin dati rin tayo na extra na cheap meat kunwari. Kaya nagtutukan din si Cupid na kumirita kalyo para alam niya kung ilang kilo yung skipjack, kung 1.8 o 3.5. Ayan, ganyan lang sukat ng mga skipjack mga kajimban. Maraming size yung yellowfin at mga yellowfin tuna. So para mga kajimban, hindi pa rin nag-a-adjust ng lambat sa purua at pupa kasi punong-puno pa rin bawat salok mga kajimban. Kapag nagtumalaw na tayo sa lambat, madali lang masira yung isda kasi bulyong ngayon mga kulong na isda mga kajimban. Bulyong yung sinasalok, kaya kapag konti na lang yung nasasalok, saka mag-adjust uli ng lambat sa purua at pupa, bibirahin para tumakbo yung isda sa sentro ng fish bag mga kajimban. Ayan. Kasi malawak pa sa ilalim, marami pa yung mga isda sa gilid ng pruwa at pupa. Kapag nabira na yung pupa at pruwa, tatakbo yung mga isda sa sentro at yun, marami naman yung masasalok. Pero as of now, hindi pa nagbibira o ginagalaw yung lambat sa pruwa at pupa mga kajimban. Puno-puno pa rin kasi yung laman ng salok, bawat salok mga kajimban. Ayan, tuloy lang pagsasalok ng biyaya sa ng Team Marita mga kajimban. Talaga naman tuloy-tuloy lang pamamayagpag ng Team Marita simula 2023 at 2024 up to present January 2025. Ayan, hindi ka lang kami naka-bracket ngayon kasi wala nang espasyo. Kunti na lang yung kapunan ng pasyon ni ng Team Marita. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasalok mga kajimban. Basta maraming huli, talagang si Jimban napakalikot, parang walang kapaguran mga kajimban. Kita nyo naman, panay yung galaw. Tagsik talaga si Jimban. Maya-maya konti mga kajimban, i-adjust na natin yung speed ng pagsasalok natin kasi masyadong mahaba kapag hindi binilisan ng speed. Baka magsawa kayo sa kapanood. Pero sana naman mga kajimban, tapusin nyo yung panunod sa post kong ito para makita nyo kung gaano kabulyum yung at maraming yung nakukulong namin na isda mga kajimban. Ayan, tinutulungan na natin yung fisheries observer para mabilis yung pagkuha niya ng susukatin niya. Masyadong mabagal pag siya lang kumukuha. Wala pa yung local crew na naka-assign na tutulong sa kanya. Kaya pansamantala tayo na yung tumutulong na kumuha ng susukatin. Kaya basic lang yung mga tulong mga kajimban.
Mas marami yung escape dyan. Ang likod talaga ni Jimpang. Parang hindi senior. O tabi, Jimpang, ayan na isalok. Naku, mabangga ka dyan. Parara ka dyan. Hyper talaga si Jimpang kapag maraming huli. Parang kiti-kiti. Ganda lang size ng isda. Good quality mga ka-Jimpang. Ayan na, dumating na yung local crew na katulong ng fisheries observer pagkuha ng masusukat niya mga ka-Jimpang. Nako, malisig ka lang. Ayan, napuno na yung isang budiga mga ka-Jimpang, kaya nag-stop muna, lilipat na yung budiga. Ayan, tuloy na naman ang pagsasalok mga ka-Jimpang at binilisan na natin para mabilis matapos yung pagsasalok mga ka-Jimpang. Ayan, yung salok, hindi pa ginagala yung lambat sa pruwat pupa mga ka-Jimpang. Ayan, pinagpunin pa rin kasi kaya hindi pa pwedeng galawin. Delikado pa yung fish bag natin. Delikado kapag ginalaw. Pag ginalaw na pisado pa, may chance na mabuslot. Sayang ang pinagpaguran ng Team Marita. Ayan, delikado talaga mga ka-Jimpang. Ganun pa rin. Kita nyo naman ganun pa rin yung laman ng salok, pinagbabago. Yan, ganun pa rin mga ka-Jimpang, tayo lang salok na. Ayan, napuno na naman ang isang budiga. Lipat na naman sa kabilang budiga. Ayan, napagod na si Jipa. Yun, gumalaw na naman talaga. Parang kasi ko lang. Shipment long, merita kayo. Ayan, local crew na yung kumuha ng masusukat ng fisheries observer para mabilis mga ka-Jimpang. Pa mga ka-Jimpang, pero puno pa rin yung laman ng salok natin. Ayan, inaabot na ng dilim yung pagsasalok mga ka-Jimpang. Hapon na kasi tayo naka-area, kaya yan, inaabot na ng dilim. Pansamantalang nawala si Jimpang kasi inayos na sa pruwa mga ka-Jimpang. Tinutulungan niya si Chef J. Galor, chicken mate ng Team Marita. Hindi niya kaya kung siya lang mag-isa kasi mga ka-Jimpang, kasi pisado pa yung lambat. Kailangan mo alalay siya.
Ayun, i-adjust na natin yung pupa mga kajimban. Ganon din sa bruwa para lalong mabilis yung pagsasalok, pero alalay lang ang pag-adjust kasi mabigat pa yung mga isda at tisado pa yung fish bag natin, napakadelikado. Kumbaga utay-utay lang ang pag-adjust mga kajimban. Ayan. Si Jimban ang naka-assign na nag-a-adjust dyan sa pupa mga kajimban. Kapag matigas, hindi mo na bibirain, delikado. Ayan, kita nyo naman, parang tipid-tipid si Jimban. Ayan, adjust na naman niya yung lambat mga kajimban para mabilis yung pagsasalok. Ayan, kita nyo, ina-adjust niya yung lambat sa pupa mga kajimban para pasikip ng pasikip yung mga isda sa sentro, doon sila mapunta lahat. Medyo kunti na lang yung natitira siguro mga kajimban dahil gumagalaw na yung mga o-ring na nakasabit sa sentro ng fish bag. Yan, tuloy pa rin ang pagsasalok ng biyaya mga kajimban. Ayan, pabira natin yung choker para ma-adjust yung labay ng lambat mga kajimban. Masyado pang malalim yung fish bag natin, kaya pinabira ko ng konti yung choker para mabira ng konti yung fish bag. Ayan, puno-puno pa rin mga kajimban ang pagsasalok ng biyaya. Yun, hubo na si Jimban. Kailan pa ulo ng Pinas saka inubo. Ayan, puno-puno pa rin mga kajimban. Talagang epektibo ang tandem ni Fishing Master Arara at Jimban. Ayan naman, halos laging nangunguna ang Team Marita sa pulihan. Ganyan kabagkik ang Team Marita. Ngayon medyo mahinto na yung pamamayagpag ng Team Marita kasi pa-dry dock na si Marita mga kajimban. Ayan, adjust na naman natin yung lambat sa buka at truwa. Ayan, puno-puno pa rin mga kajimban. Ng pagsasalok, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalok ng biyaya. Ayan, kitang-kita nyo naman mga kajimban, walang putol yung pagsasalok. Yun nga lang, medyo mabilis para hindi mahaba masyado yung video natin. Ayan, pabira natin ang YouTube mga kajimban para umabaw ng kunti yung fish bag natin. Ayan, puno-puno pa rin mga kajimban, pero hindi na ganong puno. Basta 4 metric tons na lang yan. Ayan, pakailang salok na lang yan. Matatapos na ang pagsasalok ng biyaya. Ayan, adjust na naman ni Jimban yung lambat sa pupa mga kajimban para yung isda mapunta na ng gusto sa sentro ng fish bag natin. Ayan, pinagalaw na yung truwa at pupa. Ayan, talagang pulyo mang napulong na isda ng Team Marita. Malalaman na mamaya kung ilang metric tons yung nadali ng Team Marita mga kajimban. Pero
estimate ni Fishing Master RR nasa 150 metric ton. Pero abangan natin mamaya pagkatapos ng pagsasalo. Kaya hindi na lang mga kajimban. Pinalik na natin sa normal na tapo yung video natin para makita nyo kung paano tapusin yung pagsasalo mga kajimban. Malapit naman na matapos. Nasa 27 minutes lang mga kajimban ang haba ng video mo dahil ginawa natin ng parang mixes. Ayan, nakatingin yung mga local pro at Foxtrot Oscar natin. Ayan, tatanggalin na natin yung sapin sa lambat para maestrobuhan yung sintro ng fish bag mga kajimban. Ayan o. Kita nyo naman si Jimban, nilalagyan niya ng estrobo sa sintro ng fish bag para biray ng electric wings. Ayan, kalalay niya si Second Mate Gigalon mga kajimban, siya may hawak ng control. Ayan na, kunti na lang yan mga kajimban. Ayan, wala na, kunti na lang talaga yung natira. Kita na yung tubig na umangat sa may regala sa laki ng alon. Gulong pala mga kajimban. Inabutan na ng laki ng gulong kasi panggabi na. Inabot na ng gabi sa salok ng Team Marita. Pagkatapos niyan, bibiray na sa sintro mga kajimban. Tapos na ang pagsasalok ng biyaya. Kunti na lang yung natitira sa fish bag mga kajimban. Tatanggalin na yung choker at istrobuhan uli sa sintro para may angat na yung nalalabing isda sa sintro ng fish bag mga kajimban, kasi medyo malalim pa kaya hindi nasalok lahat. Yan. Magkamali yung sabit sa electric winch mga kajimban, medyo nasilo sa cable ng salok. Yan, tama-tama lang Tinanggal. Ayan, itatabi na yung salok mga kajimban kasi tapos na yung pagsasalok. Iangat na lang yung natitirang isda sa fish bag natin. May natira pa? Wala pa, sir? Sige yan nga. Tama lang yan dyan o kulang pa? Yan, tulong-tulong mga kajimban. Kailangan tanggalin na yung mga nakakabit sa salok para malibre yung kasintro. At may angat yung fish bag natin para makuha yung natitirang isda pa mga kajimban. Yan, makikita nyo kung paano yung pagbira sa natitirang isda sa fish bag mga kajimban. Ayan, naghihintay ng cargo si Jimban. Hinihintay niya yung starboard cargo mga kajimban. Ayan, ibibigay ng local crew. At yan naman si Albert Hermosilla mga kajimban, nakasuot ng kulay blue, pipilay-pilay kasi nadisgrasya. Natapilok nung natanggal siya ng sumasabit na tuna mga kajimban, kaya iika-ika, hindi pa siya gano'ng magaling. Ayan, tinatanggal na yung choker mga kajimban bago birahin yung fish bag na natitira sa tubig mga kajimban. Ayan, hawak-hawak ng local crew yung starboard cargo. Ayan, bibigay na kay Jimban.
bibira na mga kajimban. Konti na lang yung natitira na yan. Ayan, yayapusin natin kasi napakadelikado kapag hindi tinuhog ng isa pa mga kajimban, kasi malalim pa nga yung fish bag. Kailangan lagyan muna ni Jimban ng isa pang strobo para hindi sumabit sa mga kibol-kibol yung fish bag natin. Ayan na, yan ang pinaka starboard cargo mga kajimban, tibira na sa fish bag. At lahat ng electric queens na nakakabit sa pura at pupa, tatanggalin na rin. Ayan. Ayan na, bibirain na yung sintro ng fish bag mga kajimban. Kunti na lang yung natitira dyan. Ayan, tinatanggal yung electric queens sa pruwa. Nahirapan yung local pro, kaya inalalayan ni Jimban. Ayan yung natitira mga kajimban, konti na lang. Ayan, nabahala na ang negro dyan mga local pro mga kajimban. Konti lang yan. Ayan. Iyon, lalagyan pa pala ni Jimban ng strobo sa sentro para matira papunta sa bungangan ng ano yung pinabagsakan ng isda mga kajimban. Ayan si Jimban, no? Ilalagyan niya ng strobo sa sentro at sila yun ang starboard cargo. Ayan, tignan nyo kung paano yan mga kajimban. Kaysa ihagis yung isda, kusa nang pupunta sa may bungangan ng budiga yan mga kajimban. Thank you for watching. God bless us all. Ayan, may humabol na kumakakaway mga kajimban, si Albert Hermosilla.